Hello po, magbigay nga tayo ng opinion ukol dito sa pinagpipistahang issue sa ngayon. Yung sinabi ni Vice President na sa mga Marcoses na pag hindi ninyo ako titigilan ay huhukayin ko yung tatay ninyo pagkatapos itatapon ko sa West Philippine Sea. Yan, pinagpipistahan ngayon ng mga social at saka mainstream media at ng siyempre yung mga vloggers anti at saka pro. Okay, sa nakikita ko parang biyan nasa boundary ng normalcy itong vice president natin. Anyway, sa totoo lang, pareho ko naman hindi ibinoto yan. Hindi ko ibinoto si BBM, hindi ko rin ibinoto itong si Duterte kasi naniniwala na ako na sila ay hindi deserving to be the president as well as the vice president. Ngunit, siyempre, nanalo sila, so dapat we have support din. Okay, so yan naman ang prinsipyo ko. Kahit hindi mo ibinoto yung official na nanalo, being Filipino, you have to support them. Ngayon, ang tragedy nga sa atin ngayon ay itong dati magka-teammate, itong unit team na tinatawag noon ay yan, nag-away-away na. Okay, hindi nawala na yung unity nila. So, yan. Going back doon sa statement ng ating Vice President, as if naman yung sinasabi niya, parang hindi na normal. Parang there is something wrong na sabihin na natin na for me, there is something wrong in her mindset. Personal opinion ko lang yan. So, siguro nga dahil natatamaan siya doon sa inquiry, doon sa investigation, o doon sa hearing sa Quadcom. Okay, kasi yun nga, nabubulgar yung mga graft and corruption, yung mga inefficiency, yung mga pagsayang ng mga iba't ibang bagay, yung i-stream na natin yung pagnanakaw dahil so imagine grabe yung mga amount na di-discover ng mga membro ng committee na yan na parang beyond imagination, halimbawa yung safe house that costs 95,000 a day, yung isa na 90 and so on. So grabe talaga, kaya maraming nagagalit sa kanya. Kaya as a result of that, galit na galit din siya. Ngunit as if she is barking at the wrong tree. Okay, so yan ang term ko. It is as if she is barking at the wrong tree. Kasi ang nagbubulgar sa mga anomaly na nangyari sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education ay yung membro ng Quadcom. Okay. Ngayon, bakit magagalit ka doon sa Vice President? Dapat doon ka magagalit sa mga members of the Quadcom dahil sila yung nagbubulgar o dahil sa kanila nabubulgar yung ginawa mo. So, kaya yun it's very fortunate, it's very sad for us sa Pilipinos na ganyan ang nakikita natin.
ako ay naniniwala na dapat ang Vice President, ang President at saka Vice President magtulungan yan para ma mapaunlad yung ating bansa, maging maganda yung takbo ng government, and so on and so forth. But what is happening, yan, as if yung puro nangyayari, awayan, Kaya, ang luging-lugi dyan, tayong mga mamamayang Pilipino. Okay. Ngayon, going back doon sa sinabi ng ating Vice President, naman parang hindi lang out of mind, kundi grabe naman, parang parang talagang siga na walang makakapigil sa kanya, diba? Kasi ganito, sige, she is the Vice President. Ngunit, mayroon pang mas mataas sa kanya. Yan ang the President. Siya ang Vice President. Mayroon pang Vice President. Mayroon pang President. So, imagine, magawa niya yun na, hukayin yung tatay nila. Ang grabe naman, how powerful, how siga naman itong babaeng ito. Okay. At saka, hindi lang yan, sa nakikita ko naman, para bang na mali at saka nakapagbibigay ng maling halimbawa sa ating mga kapwa Pilipino. Imagine, yung mga leaders natin ay ganyan lang, Sa Hapon, sa Japan, pag ang isang leader ay nakitaan ng parang carelessness o mali yung ginawa, mag-step out agad, mag-resign. O baka mag-harakiri pa o mag-commit suicide dahil ayaw nilang mapahiya. Ngunit imagine yung nangyayari yan, maling-mali na nga, yet sila pa ang sila pa ang parang walang kinikilala na batas, walang yung mga procedure, walang kinakalala mga legality, mga procedures, and so on and so forth. So, grabe ang nangyayari sa atin. So, ulitin natin, dapat sana yung mga leaders natin, sila ay yung modelo na gawin nating huwaran sa mga iba't ibang aspekto ng ating pamumuhay bilang Pilipino. So, dapat makikita natin na sila ay respectful, humble, very, yung genuine, yung pagtulong, yung mga language ay very upright. Okay, so, kasi bakit nasabi natin yung mga dapat language nila ay very upright? Kasi yung dyan, yung words na yan, hukayin ko yung tatay ninyo. Parang lingwahe nung mga, halimbawa, inuman, pagkatapos may siga-siga, ganun yan, never in a diplomatic level. Okay, kasi yung mga diplomatic level, yan, very respectful. Dapat huwag kang gagamit ng mga words na hindi maganda. Kahit makikiusap ka sa mga ibang officials na matastit. Sabi, balang kwintang tao, kukukahin ko yung libingan ng tatay mo. So, it is not good, Okay, sana tayo namang mga Pilipino, halimbawa, mayroon tayong mga idolo na, let's say, mga official, political figure, and so on and so forth. Pag makita natin na talagang mali na ang ginagawa, wag na tayong maging panatiko. Okay, ikuha natin sila.
mag-stick kayo doon sa talagang ninakala natin na magandang halimbawa para sa ating mamayan, para sa ating bayan. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabait tayo mga Pilipino.